Araw muli at pag-aralan natin ngayon ang salita ng ating Panginoon at doon pa rin po tayo sa series natin ng The Redeemer God. So, ang topic natin ngayon ay medyo malalayo muna tayo doon sa aklat ng Genesis, pero it's all about the covenant of God with David. So, ito po yung title ng ating topic ngayon. At basahin natin ang salita ng ating Panginoon sa 2 Samuel 7:12 hanggang 13. So, sabi dito, "Ginawa mo ito ng lihim, pero ang gagawin ko ay makikita ng hayagan ng buong Israel." Verse 13. Sinabi ni David kay Nathan, "Nagkasala ako sa Panginoon." Sumagot si Nathan, "Pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanan." So para po sa ating topic ngayon, ito yung kwento na ginawa, o ito yung about kay David kung paano paghahariin ang yung kanyang lahi dito sa sanlibutan. At sabi nga niya kay Nathan, nagkasala sa Panginoon, pero alam ni David na ang Diyos ay ang Diyos na mapagpatawad. Sabi niya, pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanan ng ginawa mo. So malaki yung nagagawa talaga ng repentance o ng pagsisisi natin sa ating Diyos. So sa pagkakataong ito, yung buhay ni David, kung paano siya sumunod sa ating Panginoon, o ano ba yung mga promises ng ating Panginoon kay David. So alamin natin sa unang katuruan, sabi dito, God promised David that the Messiah shall come from his own body. So sino ba yung Messiah na tinutukoy dito? Walang iba kundi ang ating Panginoon. At that time nga, sinabi ng Panginoon sa kanya na mula sa lahi niya ay lalago ang, sabi nga, ang nation o yung bansa sa pamamagitan ng anak niya na siyang gagamitin ng ating Panginoon para paramihin ang DP under ni David that time. So sabi doon, the Messiah shall come from his own body. At walang iba nga na tandaan kung paano tayo nakalapit sa ating Panginoon kundi ang ating Panginoong Jesus. So number 2, sabi dito, God promised David that his son shall build the church. So pinangako ng Diyos kay David that time na alam naman natin kung ano yung sacrifices na ginawa ni David, kung paano siya naglingkod. Bagamat hindi natin masasabi na perfecto yung buhay ni David, but isa siya sa malaki yung naging gampanin sa salita ng ating Panginoon o sa story in the Bible. At sabi nga ng Panginoon sa kanya, God promised David that his son shall build the church. Sabihin, sa lipi ni David, which is Solomon, ang naging daan para palawigin yung mga churches ng ating Panginoon. At bagamat hindi naging ganun ka-perfect, pero yung guidance ng Panginoon kung paano na yung pangako niya, itinupad niya kay David. At ito naman ay nagkaroon ng katuparan. At sabi nga na simula sa lahi niya, ni David, sa angkan niya, is darating ang isang Messiah. O sa angkan niya magsisimula, which is si Jesus Christ. So sa lahi nila, sa kanila, nagbuhat. So number 3, sabi dito, God promised David that his son shall rule the nation forever. So pinangako ng Panginoon kay David na yung kanyang anak shall rule the nation forever. Sabihin, hanggang magpasa hanggang ngayon, yung kanununuan o yung lipi ni David pa rin yung sabi nga ay ang mangunguna sa nation hanggang sa ngayon. So saan ba tayo nagmula? Siyempre sa angkan, isang angkan lang naman, which is nagsimula tayo kay Eva at kay Adan. Pero sabi nga, God promised to David that his son shall rule the nation forever. At dahil nga sa kanya, marami yung marami yung nagkaroon ng katuparan yung sinabi ng Lord na
the son of David shall rule the nation forever. So para naman po sa ating application, sabi dito, believe that the growing church is God's solution, the chaos in this world. So sabi dito, maniwala tayo na yung pagbibuild ng church o yung bawat isa sa atin na sumusunod sa ating Panginoon, tayo yung magiging daan para, sabi nga ay, lumawig yung pagkakakilala natin sa ating Panginoon. At mas marami yung makakilala sa ating Diyos sa buhay. Alam natin na talagang tayo yung kailangan gumawa, magtrabaho, mag-share ng gospel upang makonquer natin yung buong mundo. Na makilala nila ang Panginoon sa buhay nila. Pangalawa, sabi dito, proclaim the reign of Christ both heaven and on earth. So dito, talagang we need to proclaim na talagang ang ating Panginoong Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa atin. He reigned. At dahil nga sa Kanya kung bakit nagkaroon tayo ng kaligtasan at kung bakit tayo nakakalapit sa ating Panginoon, walang iba kundi dahil sa ating Panginoong Jesus na siyang naging dahilan. Kaya ngayon ay malaya tayo na lumapit sa ating Panginoon at tumawag sa Kanya ng malaya at humingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala, pagkukulang na nagagawa natin sa araw-araw. So number 3, sabi dito, trust God process of restoration. Maniwala tayo at magtiwala tayo sa ating Diyos na kagaya ni David, bagamat hindi siya perfect na tao, pero yung restoration ng Lord, yung pagbabago na ginawa sa kanya ng Lord, kung paano siya ginabayan, kung paano siya iningatan ng Panginoon. Talagang we need to trust the restoration, the God process of restoration. At hayaan natin na talagang ang Lord yung kumilos, yung Lord yung manguna sa buhay ng bawat isa sa atin at gagawin niya yung bagay. Sabi nga, yung mundo natin hindi yan pasama ng pasama. Ang mundo natin paganda yan ng paganda. Siguro nagiging mali lang yung pananaw ng iba dahil ganito ganyan, may mga trahedya, mga war na nangyayari, but it's on the Bible. Kung bakit nangyayari kasi nasa Biblia, sabihin lang talagang yan na yung sign na malapit nang dumating yung ating Panginoon. And we need to be ready. I-ready natin yung sarili natin dahil yung time ay kailangan nating paghandaan, yung time na dumating ang ating Panginoon na maging handa tayo, yung ating sarili na sumama sa ating Panginoon. We need to be prepared ourselves. So again, I hope may natutunan tayo, and salamat sa panonood at pakikinig. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.